Hindi naman natin masasabing pang-delay pero palagi pwede niyang erase na meron siyang pending na tanong sa Korte Suprema. Aha. Dahil kapag may pending po na petisyon o meron pong hindi pa po or nilulutas pa po ang Korte Suprema na mga katanungan, yan po ay prejudicial kasi kaya if it raises prejudicial question, then the VP might as well raise that sa level ng impeachment court. Right ngayon, pero kung hindi niya invoke, ibig sabihin nag-confident siya na hindi ko po kayo tututulan or hindi ko po ipapariset to, ituloy lang natin, pwede rin naman yun. Siya ay inisyuhan na ng summons, sasagot siya muna sa papel at kapag siya po ay isinampi na, meaning to say ipinatawag po siya ng korte dahil yan naman po, is it not so na sa simula palagi ng paglilitis o sa pagbubukas ng trial or ng hearing, palagi pong pinapa-attend yung partido nang sa gayon ay in a way siya po ay binabasahan, ini-informan na ikaw ay pinagbibintangan ng mga sumusunod. Parte po kasi yon ng proseso, ng procedural due process na ma-informan siya. Well anyway, kung wini-waive niya, ibig sabihin doon, kung hindi siya umatende at meron siyang rason na ipagpalagay natin na busy siya sa kanyang katungkulan bilang pangalawang pangulo, may inattendang meeting and so i-wini-waive na lang niya. Ibig sabihin nun, hindi na kasalanan yun ng prosecution as long as binigyan natin siya ng sapat na notice, binigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag o dumalo on-site, yun na yun. Bahala na siya kung i-waive niya yun or hindi maapektuhan yung validity ng proceedings. Ang strength ng House Prosecution Panel, sila ay may yung composition nila merong mga talagang leading or veterano na sa litigation. Meron pong mga abogado din doon at more than that, aligned silang lahat Kung titignan mo yung credibility at track record ng komposisyon ng House Prosecution Panel, meron silang gigil sa pagtataguyod ng accountability, hindi lang sa taon na to, hindi lang sa respondent na to, kundi kahit nung dati pa man, talagang sila ay key players na sa pagtataguyod ng accountability. We have a former Secretary of Justice, merong human rights lawyer dyan, and more than that, yung mixture kasi ng composition nila, merong nasa middle age, merong mga nasa younger generation. So doon mo makikita yung interplay, yung dynamics na possibly mai-integrate yung pagiging veterano ng mga nakatatanda, nandyan din yung energy at dynamism ng mga nakababata. Uulanin po ng technicalities when it comes to evidence. Kaya yan po ang babantayan natin kung ano po yung mga rules na isa-cite ng kabila para harangin, possibly, that is their option, harangin ang pagpresenta ng incriminating na evidence. But at the same time, dun nyo rin makikita kung may smoking gun ba dito. Kasi whether conviction naman to or acquittal, ang mahalaga lumitaw, mapag-usapan, mapanood ng taong bayan na may mga hindi maipaliwanag. Oo, maaari silang magtagumpay na may mga hindi ma-admit na ebidensya dahil inadmissible or dahil may teknikalidad na pumoprotekta sa kanila. Ngunit yung tatatak sa atin na ideya o nosyon na may hindi maipaliwanag, may hindi katapat na income base lamang sa lawful niya na means, sapat na po muna siguro yun. At kung acquittal man po yan, nandyan naman po palagi ang election bilang paraan para magpahayag ang mga citizens kung gusto pa ba nila ang leader na iyon or hindi na. Kawa po ang epekto niyan. Siya po ay matatanggal sa kanyang posisyon, katungkulan bilang Vice President. At pangalawa po, perpetually, forever, kung ano man po ang tangkain niyang posisyon na pasukan sa gobyerno, maaring elected or appointed, babawalan na po siya. Hindi na po siya maaari pang bumalik pa sa gobyerno. At nandyan din yung consequence of course na dahil hindi na nga po siya maaring tumakbo pa, mapapawalang visa or paano ba to? Wala nang saysay yung kanyang deklarasyon na siya nung previous months na sasabak siya sa election sa 2028. Kaya marami ding ma-frustrate dyan at may mga since may political capital pa siya, baka mas mag-raise yun na mas lumakas yung kanilang public opinion or sentiments. Yung mga inaudit ng Commission on Audit na disallow,
hiwalay pa po yun na layunin or objective ng government. Kapag po nag-final po yung desisyon, kasi daw po ang claim nila ay umaapila pa yata sila sa taas, parang ganyan. Iba po ang pananagutan doon sa aspetong yun. Ibig sabihin, may karapatan po ang gobyerno na bukod sa i-disallow, ay habulin yung mga personal po na properties or ari-arian ni VP Sara at ng lahat ng mga kasangkot doon sa notice of disallowances para po maibalik sa kaban ng bayan yung mga allegedly na dapat niyang ibalik dahil hindi na liquidate ng maayos, napunta sa disbursement na hindi naman dapat na di-disburse dahil hindi dumaan sa tamang proseso.